Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po tayo muling magbubulay-bulay ng kanyang salita at matatagpuan po natin ito sa Matthew chapter 4 verse 4 na malimit natin itong nababasa, napapakinggan. Ngunit ngayong umagang ito ay hayaan nyo na pagbulay-bulayan muli natin ang talatang ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang tema po ng ating pong debosyon ngayon ay hindi lang tinapay, buhay na nagmula sa salita ng Diyos. Muli, magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw, maraming tao ang nag-aalala tungkol sa kanilang kabuhayan. Pagkain, trabaho, at pera. Likas ito sa atin bilang tao. Pero, si Jesus ay may paalala. May mas mahalaga pa kaysa pang-araw-araw na tinapay, ang salita ng Diyos. Nang tuksohin si Jesus ni Satanas sa ilang, gutom siya. Pero hindi niya ginamit ang kapangyarihan para magkabuhay ang tinapay mula sa bato. Sa halip, sinabi niya, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Opo, ating talata na binasa ay may pangailangan tayong pisikal, pero may mas malalim pa. Oo, kailangan natin ang pagkain, pera at tirahan, ngunit kung ang kaluluwa natin ay tuyot, kahit busog ang tiyan, gutom pa rin tayo sa loob. Kaya sinabi ni Jesus, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kumakain ka ba ng tinapay araw-araw? Kumakain ka rin ba ng salita ng Diyos araw-araw? Mahalaga po ang pagkain ng ating kaluluwa, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ikalawa, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng tunay na buhay. Sabi doon, hindi lamang ito kaalaman. Ang salita ng Diyos ay buhay. It gives peace, wisdom, correction, and strength. Sabi nga ng Hebrews 4, verse 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Kapatid, kapag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo spiritually healthy. Parang taong hindi kumakain. Kaya kapatid, panatilihin natin, bihasahin natin ang ating sarili na magbasa, magbulay-bulay, kumain ng salita ng Diyos para sa ating kaluluwa. Ikatlo, kung paano tinanggihan ni Jesus ang tukso, ganun din tayo. Napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating espiritual na laban. Hindi sapat ang feelings o opinyon ng tao. Dapat tayong magbabad sa salita
para may panlaban tayo sa tukso. Awit 119 verse 11. Iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. Kapatid, gaano kadalas mong binubuksan ang Bible mo? Ito ba ang unang bagay na hinahanap mo sa umaga o ang cellphone? Kapatid, Biblia ay pinakamahalaga sa bawat isang buhay Kristiyano upang tayo ay hindi matukso ng kaaway. Isang araw, may isang lalaking palaging busog sa pagkain. May magarang bahay at matagumpay pa sa negosyo. Ngunit gabi-gabi hindi siya makatulog. Pakiramdam niya ay may kulang. Isang araw, nadaanan niya ang isang maliit na Bible study. Nakinig siya at doon niya narinig ang salita ng Diyos sa unang pagkakataon. Para bang sa isang iglap na busog na matagal ng gutom niyang kaluluwa. Umiyak siya at nagsabi, "Akala ko, sapat na ang lahat ng meron ako. Pero ngayon ko lang natikman ang tunay na kabusugan mula sa salita ng Diyos." Kapatid, mga kaibigan, mahalaga po ang salita ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa paalala ninyo na hindi lang tinapay ang kailangan namin sa buhay, kundi ang iyong salita na nagbibigay buhay, kapayapaan at pag-asa. Patawarin niyo po kami kung mas inuuna pa namin minsan ang mga bagay na pansamantala. Ituro ninyo po sa amin na magutom muli kami para sa inyong salita. Ibigay mo po sa amin ang disiplina araw-araw. Hanapin ka, basahin ka, at pagnilay-nilayan ka. Punuin mo po kami ng iyong presensya at tulungan mo kaming mabuhay hindi sa sariling kakayahan, kundi sa iyong biyaya. Aming Diyos, aming Ama, at aming Panginoon. Binabalik namin ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.